Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kabisnes, pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po, suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Yun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga kabisnes. God bless sa ating lahat. Hi everyone! Good evening, good morning, good afternoon po sa atin around the world. So, dito po sa Bahrain or dito sa Middle East, it's evening pa po. It's 11 o'clock in the evening. Alam ko po dyan sa Pilipinas, it's like noontime or afternoon or hapon na po. Afternoon or hapon, dinoble ko ano. It's okay. So, welcome back to my YouTube channel. Bago po natin umpisahan ang ating reaction video dito sa part 1 ng real love story ng dalawang nakakakilig na ito ay kung excuse me po kung sakaling bago pa lang kayo dito sa aking munting bahay na nanonood, baka pwede naman pong pakisubscribe na at pakipindot na rin ang notification bell natin dyan para updated tayo sa lahat ng aking mga video ina-upload dito sa Ka-Business Official at Papa Dins TV bilang isang reactor ng Ka-Business Official at Papa Dins TV at ang Family Ka-Business po, mga Ka-Business. So, eto na nga ang part 1, ang unang araw at unang akyat ng panliligaw ni ating bugi-bugi dito kay Cory. So, naghanda na nga itong si Bugi at naghanda ng bulaklak at tsokolate. So, everything is under control baga dito kay Bugi-Bugi. So, hindi lang natin kasi maiwasan kahit naman sa ganitong edad na tayo, kahit siguro yung mga senior citizen dyan, ay kinikilig pa rin kung makakapanood ng mga ganitong love story na nakakakilig at naalaala po natin ang ating mga kabataan this time na mayroon tayong napapanood na ganitong nagliligawan dito sa ating Ka-Business Official. So magpapasalamat tayo at ngayon ay may yung mga teknolohiya natin ngayon is like improving, nag-iiba, nakakapanood na tayo through phone, nakakapanood tayo kahit sa telepono lang. Pwede tayong manood kahit wala tayong TV, pwede tayong manood sa ating telepono. So in this case, napapanood natin na sa lahat ng buong mundo around the world, napapanood natin itong nagpapakilig sa atin, yung para bang ay tayo rin ay nangangarap doon sa dati nating yung ligaw-ligawan noon, yung mga date na yung hanggang date na hawak sa kamay, hanggang halik lang sa pisngi. Yung naalala natin yung ganon, di ba? Through this vlog ng mga ka-business, vlog ng iba pang mga vlogger na mayroong silang mga ka-love team, para tayong mga may edad na at saka yung mga seniors natin ay nakikilig pa rin dito. Kumbaga, hindi natin kasi maiwasan hindi tayo makilig kasi the way na silang magsalita, the way na silang mag-act. So, kumbaga, parang ikaw ang nandoon na naalala mo kung yung katamisan ng iyong pag-ibig noon ikaw ay bata pa, hindi ba mga ka-business? So, eto na nga, kumbaga sa Bisaya ba, entero paghahanda itong si Bugi-Bugi para umakyat na ng ligaw kay Cory. Yun na nga, nagbihis ng pormadong-pormado.
napaka-formal ang kanyang pagbibihis, nakabait, talagang maganda kasi, ganun talaga yung ligaw ka para ma-attract talaga, ma-attract yung babae talaga sa'yo, ang gagawin mo talaga, maggamit ka talaga ng polo, either white or blue or pink, not much pink like ladies pink, no, yung bang, kasi may mga lalaki kasi nang gumagamit din ng pink kasi gumugwapo sila sa kulay ng pink, di ba? Hindi na naman ng porket gumamit ka ng pink bakla ka na, no, kumbaga yung formalan, di ba? Katulad nitong si Bogie, ang sinuot ay white combination with fans na black, kumbaga yung parang formality nandoon. Di ba? So, kung maging parang yung formality na doon na makaka-attract doon sa babae, makakuha ng pansin sa babae, yung bang napaka-form, hindi hindi naman para talagang formal, yung parang nakakorbata, yung semi-casual pero formal, yung parang ang datingan ay casual siya pero titingnan mo na napaka-formal niya, na parang cute siyang tignan, yung parang nakakaakit sa mata ng babae, yung ganun na naka polo shirt na puti and then matching with black or polo blue with matching white pants, polo pink with matching white pants. Naku, gumugwapong mga lalaki sa ganun, hindi ba? So kung magandang mag-choice ito si Bogie natin, di ba? So, ayun, handa na siya sa lahat-lahat with his matching flower and chocolate. Dumaan na lang man dito siya na pakunwari. Dumaan dito sa mga kagwang niyang kapatid na etong mahilig mambas sa kanya. Ay, nakita pa rin talaga siya ni Bornok. Ito talaga si Bornok, kahit saan yung mata nito, ang tulis talaga nito, di ba? Ayun, sinabi na naman, saan daw ito pupunta? Ang sagot naman, di Bogie, pupunta ako ng Bulacan at may bibigay ako ng doon, ng bulaklak. Yun, tinukso na naman siya. Panay. Kahit yung mga panay ang katuksuhan nila. Ganito talaga pag puro lalaki. Tuksuhan dito, tuksuhan doon. So, hanggang nga ito pumunta sa kotse. Nagamit niya yung kotse ni Boss Dave. Na wala namang siyang susi. So, super excited overexcited ni Bogie, pati susi ay nakalimutan na. So, bumalik ito doon kay Boss Dave at naghiram ng susi. Ang bait naman talaga tong anak ni Mr. Kabisnes na si Boss Dave. Ang bait na, gwapo pa. Saan ka pa noon, di ba? Parang nakakakilig din ng kagwapuhan nitong mga batang ito, di ba? Matangkad na pogi pa talaga. Nako, sa kabaitan ay pinahiram ang tsuhin ng kotse. So, yun na nga, lumabas na naman uli. Ito nga ang pinagtatawanan nila Bornok at saka nila Intoy. Ay hindi talaga marunong magbukas ng kotse ito si Bogie. Kumbaga sinusi niya ay pipindutin lang yun. Ganun naman talaga ngayon lahat ng mga kotse ay pipindutin lang tapos saka siya magbubukas. So ayun, ayan, biniro na naman, kinantsawan at kung ibang pangangantsaw na alam nyo na yung parang lalaki sa lalaki talaga, alam nyo naman po yung mga lalaki kung magkikita magkakantsawan or something, di ba? So yun ay umalis na nga itong si Bogie at naiwan pa talaga yung panggasolina niya na binigay ni Boss Dave, 1,000 nandun sa bulsa ni Intoy, na kung sa overexcited nito ay nawala na sa lahat talaga basta't makapunta lang, ma-reach lang yung bahay nila Nanay Seni at makita si Cory. So for the how many minutes or how many minutes siguro dumating na nga ito sa bahay nila Nanay Seni at nandun nga si Cory at sumalubong nga sa kanya si Nanay Seni at saka si Cory at inabot niya yung bulaklak. Syempre gulat itong si Cory, bakit nga nagbibigay ng bulaklak si
si Boogie sa kanya at saka chocolates. Syempre, 'di ba? Siguro for the first time na nakatanggap itong si Cory, mayroon naman talaga ganon, no? Kahit naman ako hindi talaga ako nakatanggap ng bouquet na flowers mula dito sa husband ko. Ay, wala talaga akong natanggap na na bouquet. Nakatanggap lang talaga ako ng malaking bouquet nung nanalo ako ng ako yung grand winner. Wow, grand winner dito sa Bahrain sa World Friendship Group. Doon ako yung nag-title, nakuha ko yung crown at ng malaking bouquet. That was my first time, mga ka-business. Overexcited kahit parang na-excite ka na makatanggap ka ng flowers kahit hindi galing sa mahal mo o lalaking nangliligaw sa'yo. Overexcited din ako doon kasi nakakaano ako ng bouquet at saka crown sa ulo at saka syempre trophy at saka yung sash na ikaw sinasabing malaking sash na ako yung grand winner. Parang wow, ang ganda-ganda mo. Hindi ba kasi nakakatanggap ka ng flowers na naramdaman ko rin itong na overexcited talaga si yung bang parang na-shock siya na may pagka-excited nang natanggap niya yung bouquet ng flower. Syempre lahat tayo ng mga babae, di ba? Sickness natin yan, yung mga flowers bibigyan tayo. Flowers, chocolates, and most especially perfume. Yan kasi yung mga sickness natin mga babae. Inaasam natin na kahit hindi natin sinasabi, alam ng mga lalaki na kung ano yung sickness mo, ganito. Sometimes yung mga lalaki ay kunwari magtatanong, ano yung favorite mo, ano yung gusto mo, sometimes ganyan. So hindi mo mapaisip, syempre nagsasabi ka, yun pala ang ibibigay nila sa'yo, diba? Kasi sickness natin yan. A small flower, even a single flower na makakatanggap ka sa lalaki na niligaw sa'yo, ay hindi ka na makakatulog niyan, lagi mo na lang yan katabi. Ako naman mga ka-business natin dyan, nadaanan ninyo yan. Huwag niyong sabihin sa akin hindi niyo nadaanan yan. So nagulat na nitong si Cory, bakit nga nagbigay. Ang sagot nga naman ni sa akin ba to, sabi ni Cory, ano bang mayroon? Ang sagot ni Boogie, gusto ko lang kasi ipadama sa'yo kung ano yung nilalaman ng puso ko, diba? Ay gulat si Cory, pinapapasok nga ito ni Nanay Seni at saka ni Cory, doon sila sa loob na mag-usap hanggang sinabi ni Nanay Seni, alis na lang nga ako kasi naalala ko yung kabataan ko. Parang si Nanay Seni kinilig din, diba? Anak niya yan pero kinilig siya. So sila na lang nga itong dalawa na iwan, si Boogie at saka si Cory. So dito na nagtapat si Boogie ang ano yung nararamdaman niya, ano yung gusto niyang sabihin kay Cory. So ang syempre yung pagkabagit ni Cory, kung willing magantay si Boogie sa kanya ay magantay siya kasi siya ay talagang plano ni Cory ito ay umalis talaga kasi nga dahil nga sa future ng kanyang anak. So nabibilib lang naman talaga tayo dito kay Cory na tinaguyod niya talaga yung dalawa niyang anak. Hindi talaga na dahil as we heard na ang explained niya dito ay muna maliit pa itong bunso niya, 1 year old lang yata, umalis na yung kalibin partner niya, hindi na siya nagpakita mula noon hanggang ngayon. So siya na lang ang nagtaguyod dito sa dalawa niyang anak na sa pag-abroad niya, tinaguyod niya yung anak niya, nag-aaral, yun din ang iniisip niya. Kaya yung sagot niya kay Boogie ay kung makapag-antay ka ng 2 taon. Syempre sagot ni Boogie, ang tagal nun ng 2 taon. Ang sa akin ay kung pwede dito ko na lamang. So ang sagot naman ni Cory, ano naman ang gagawin niya daw sa Pilipinas, although may nanay at anak siya na kumbaga ay umaasa sa kanya. So tingnan lang natin mga ka-business kung ano itong mangyayari dito sa pagmamahalan ng dalawang ito. Although hindi pa natin alam kung sinagot na ba si Boogie dito ni Cory o hindi pa, kasi unang pang-akyat ligaw pa lang niya ito. So nung binanggit ni Boogie na
kay naintindihan ko, handa akong magantay, nandito lang ako para sa'yo. Kumbaga yung puso ng isang babae, nasasabihin sa'yo ng lalaki na although hindi mo man itong inexpect na manliligaw sa'yo o magkagusto sa'yo din, na parang dumating lang sa buhay mo, dumating lang ng ganyan na sasabihin niya, nandito lang ako, handa akong magantay at nandito lang ako para sa'yo. So para bang yung puso mo, yung para ba siyang inikot ng maraming yung puso na hindi mo maintindihan ang nararamdaman mo. Parang ang sarap pakinggan sa ganun na lalaki magsabi sa iyo na nandito lang ako para sa iyo, hindi ba? So parang na-carried away naman doon si Cory, although naman kahit hindi naman niya sabihin, talagang carried away siya dito kay Bogie dahil sa kabaitan siguro nitong si Bogie, at hindi siya mahirap mahalin. Kumbaga madali lang siyang mahalin dahil sa katangian na mayroon siya, kahit kulang siya sa height. Sorry po kay Bogie, kahit kulang siya sa height, pero may katangian siya na hinahanap ng isang babae na nandyan sa kanya. Hindi ba mga ka-business? So yun na nga. Pagkatapos noon, iniyaya nga ni Cory itong si Bogie, pupunta doon sa kubo nila, at kasi kailangan nila yung tingnan, kasi si Kayla kung umalis doon ay hindi niya yon sinasara. So naglakad nga itong dalawa at nag-uusap while na naglalakad sila, na sinasabi ni Bogie, sinasabi ni Cory, talaga bang handa kang mag-antay sa akin? Paano na lang kung nandun na ako at makakakita ka dito ng ibang babae na mas higit pa sa akin, mas maganda kaysa sa akin, mas sexy kaysa sa akin? Ang sagot naman ni Bogie, kahit agaano pa siya ka-sexy at kaganda, ikaw pa rin ang aking mamahalin. Nako, para bang kasing nasa cloud 9 si Cory niyan. Nasasabihin ka ba naman ng ganyan na kahit sino pang makikita ko, ikaw pa rin ang aking mamahalin? No, para ka naman dyan na I am walking in a cloud 9 sa makarinig ka sa kanya. Di ba parang kikiligin ka na hindi mo maintindihan yung emotion na nararamdaman mo, na ang sarap pakinggan na sa pagsabihan ka ng lalaki na huwag kang mag-alala, nandyan ako para sa iyo. Kumbaga kaya niyang sugpuin, kaya niyang labanan kahit ano pang gera ang dumaan sa kanilang pag-iibigan, ay kaya niya yung lagpasan, kaya niya yun. Baga, he can stop, kaya niyang harangan ang mga balang iyon na papunta doon. Basta't timang nandoon lang siya. Hindi siya pababayaan, whatever it happen, nandoon at nandoon pa rin siya para sa iyo. Diba? Ganun ang sabi ni Bogie. Doon, while na nag-continue sila, nag-walking, papunta nga doon sa kubo, nabanggit ni Bogie na sana hindi ka na lang umalis. Ang sabi naman, sagot sa kanya ni Cory, sana nga ay pwede. Diba? Sana nga ay pwede. So, malay natin, maiba ang takbo ng mundo, di ba? Maiba yung tadhana at hindi na makaalis si Cory at magstay na lang dito, at si Bogie ang kumbaga ang tatayo para sa kanilang mag-ina at para sa nanay niya at kapatid niya, hindi ba? So ganyan naman talagang pag-ibig, mga ka-business, di ba? Once umibig ka talaga, lahat gagawin mo, lahat ibibigay mo doon sa babaeng mamahalin mo, sa babaeng gusto mong makasama siyang habang buhay. Hindi ba? Pangarap mo kasi, once nangarap ka sa isang babae na babae na mamahalin mo, kaya mo yang gawin, kung kahit anong gawin mo, kaya mo yan gawin, alang-alang lang sa babaeng mamahalin mo, di ba? Alang-alang din sa babae, sa lalaking minahal mo. Kaya mo rin kaya mong isangga kahit ano pang unos o ano pang
ano pang unos ang dumating sa inyong dalawa, di ba? So, dito sa nakikita natin mga kabisnes ay hindi naman natin na, kayo mga kabisnes, tatanungin ko kayo, hindi ba parang din na ang puso ni Cory dito ay parang nabibihag na rin ni Bogie, kasi siya kumbaga nakikarried away siya always sa mga sinasabi ni Bogie. Hindi naman natin pwedeng sabihin hindi niya ito gusto, napaka-imposible kasi feel comfortable talaga si Cory pagkasama niya si Bogie. Kumbaga wala siyang takot, wala siyang pagdadalawang isip, wala siyang panghihinayang, kasi nakikita naman natin kung paano the way she move na nandyan si Bogie, the way she laugh na nandyan si Bogie, the way she impress her feelings na nakikilig siya. Nararamdaman natin yon kahit tayo nanonood, di ba? Babae ka syempre na alam mo kung ano yung feelings na tulad ng feelings ni Cory na ganyan, na hindi man niya ma-express ang feelings niya, talagang may gusto siya kay Bogie, pero nakikita natin yun. Kumbaga itinatago niya ito, hindi pa niya pwedeng ilabas kasi nga ayaw niya siguro din na masaktan si Bogie, kasi siya ay aalis nga papuntang uli na mag-abroad. Pero kung para sa akin, it's better na mag-stay siya dito dyan sa Pilipinas kaysa babalik siya, kasi alam niyo po mga kabisnes, hindi pa natin alam kung ano yung madatnan niya dito sa ibang bansa, kasi nga ang amo niya, hindi pa natin alam kung ano yung klase ng amo ay ang mapuntahan natin, kasi majority po sa Middle East talaga ay ganun nga, may iba kasi silang pagkaugali. So kung ako kay Cory, pag ako papiliin, at least ay nandyan naman si Bogie, at nag-offer din si Papa din sa kanya kung ano yung gusto niyang negosyo na hindi na siya makakaalis. Kapiling na niyang nanay niya, kapiling niya yung anak niya. Although sinabihan talaga siya ng ganun ni Papa Dins na kumbaga magbigay ng tulong sila Papa Dins kung magdesisyon siya na mag-stay na lang. So andyan si Bogie, andyan si Papa, nag-offer sa kanila kung anong business ang kaya nilang gawin, di ba mga kabisnes? So hindi na natin po pahabain, hanggang dito na lang ang aking reaction video dito kaya Bogie at saka kay Cory. So anuin na lang po natin na yung short na lang po ang video ipapakita natin sa inyo, kasi ang haba na po nito ng aking explanation sa inyo mga kabiseng. Reaction ko dito kasi nakakakilig talaga, super kilig. Naalala ko tuloy yung pagde-date namin ng aking husband. Charot lang. So I ended the intro of my video reaction here. So gusto ko lang po magpasalamat, bago ang lahat gusto ko lang po magpasalamat sa aking mga new subscriber dyan, magigiting subscriber galing kay Kabisnes Official at Papa Dins TV. Maraming salamat po mga kabisnes sa pag-subscribe niyo. Gusto ko po kayong yakapin lahat at makilala lahat kung sino kayo, kahit nandito ako sa malayo. I-take note lang po ninyo mga kabisnes sa aking mga subscriber ko dyan, mga naging nanonood sa akin dyan. Magparami lang po kayo nag-comments kung gusto niyo pong manalo ng first prize sa aking palaro. That is on my birthday, 31 of March. Nating gaganapin po yan. Basta gaganapin ko po yan Friday ang ating live. Magbibigay po ako sa inyo ng mensahe. Magpo-post po ako sa aking community so you can see what time. Friday po yan gaganapin natin. Kung sino yung mananalo ng 2,000. First prize 2,000, second prize 1,500, third prize is 1,000, at tatlong tao mananalo po ng consolation prizes tigpa 500 pesos. So be sure mag-comment kayo araw-araw sa aking video at i-share ninyo. Paramihan kayo ng share and comments, then we will choose who is among of you na pinakamarami na comments at pinakamaraming
share. So, i-share na ninyo at mag-comment kayo sa aking mga video. Thank you very much po. So, ano yan? Babantayan ko po yan in every single day kasi nag-notification po yan sa akin. So, hanggang dito na lang po. Please don't forget to subscribe Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV at ang Young Russell po. Huwag nating kalimutan i-subscribe din. At ang lahat ng aking mga co-reactor, paki-subscribe na rin po sa kanila. Sa reactors ng Ka-Business Official at Papa Dins TV at Ka-Family Ka-Business po. So ito inyong lingkod nagsasabi, may Allah bless us all at magandang gabi, magandang umaga o magandang hapon po sa atin sa Pilipinas. Bye bye po. Bira banat lang mga ka-business. Ang ganda talaga. Saan banda? Saan banda yung ganda? Sa mukha siya. Sana all maganda. Kaya nga napon. Kayo na, kumain na po kayo? Matapos na. Opo. Lalawas mo na ako kasi parang naaalala ko yung noon sa akin. Sinanay. Sura. Left niya sa sinan. Naaalala nung yung sa atin. Okay. Mas kinilig pa si nanay. Na-overload si nanay. Oo nga. Nakakinig ba tayo? Ikaw ba? Ano bang nararamdaman? Light. Konti. Konti, pero isa pa lang. Nakakinig daw tayo? Oo naman. Ramdam nga eh. Ramdam ng puso ko. Sa puso mo ba? Hindi ako mapagsalita. Brooks, ang ganda talaga nitong flowers. Nagustuhan ko siya. Oo nga, tsaka maganda yung pagpapaayos nito Pinasadya mo talaga to Oo naman, para sa'yo syempre. Alam mo talaga yung favorite flavor ko ng chocolate strawberry. E di dadalang pa kita yan ng mas marami pa. Oo, dapat yung mas marami pa talaga. At saka, kung napansin ko, ang ganda ng polo mo, kakaiba talaga yung forma mo ngayon. Bagay sa'yo. Eh, syempre ganyan talaga pagka napupul eh. Kaya kailangan descending. Sana lagi. Sana lagi may ganito, may pa-chocolate. Kahit hindi Valentine's, may pa-chocolate, tsaka may pa-flowers. Oo naman, pwede ko naman gawin yun basta para sa'yo. Seryoso ka ba? Oo naman. Seryoso yung nararamdaman ko sa'yo. Kaya may iba tayo course, no? Ito talaga yung ganyan talaga ako kung pagmahal sa isang babae. Kasi ikaw lang yung tawag ito. Parang unang kita pa lang sa'yo, parang hindi parang inapol talaga. Hindi mo lang alam, ikaw yung naisip ko paggabi. Hindi mo rin alam na sinave ko yung picture mo sa phone ko para yung gusto ko lagi kang makikita. Kahit bilang. Ay, grabe. Seryoso ka ba talaga? Oo naman. Alam mo kasi, Bugs, wala namang problema sa akin yan Mabait ka, mapagmahal ka,
is bagay naman sa'yo. Tapos nakikita ko rin na mabuti kang tao. Hindi ka mahirap mahalin. Kaya lang sana Uy, kaya lang sana maintindihan mo na kailangan kong umalis. Kasi nga, para sa future ng mga anak ko. Alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? Naiintindihan mo naman yun dahil sinabi ko na sa'yo na kailangan ang priority ko muna yung mga anak ko tsaka yung nanay ko. So kung talagang seryoso ka, willing ka mag-antay kung aalis ako, di ba? Basta, willing ako magantay sa'yo. Kahit gaano ko pa katagal. Nandito lang ako. Ay, teka lang. Mukhang nakikarried away yata ako sa nararamdaman ko eh. Sana. Samahan mo kaya muna akong magsara ng kubo dun sa likod. Kasi si Ate Kayla pag aalis, hindi sinasara yung kubo eh. Eh, baka iniwan bukas. So, para safety, sarado muna natin, samahan mo ako. Pwede naman pang pera. Ikaw pa naman. Baka talaga na itong bulaklak na to. Sweet. So, yun nga, anong plano mo? Pagka nakabalik ka na rito. Plano? Pagka galing mo ng ibang bansa. Eh, ikaw, seryoso ka ba? Seryoso ka ba dyan? Oo naman, kasi ikaw nga, nagantay ako sa'yo. Kaya, yun, seryoso talaga ako. Eh, paano pag nandun na ako, tapos mag-isa ka lang dito? Eh, paano kung may makilala kang iba? Yung mas maganda sa akin, yung mas sexy sa akin. Ikaw, seryoso ka ba? Seryoso naman. Willing ka ba talaga mag-antay? Oo naman. Sa tagal mo pa. Kaya, hindi ako titingin sa iba. Ikaw lang. Kahit ano pang sexy niyan, ikaw pa rin yung gusto ko. Talaga? Oo Talaga, naman. seryoso ka? Oo naman, kahit buksan mo pa yung nilalaman ng puso, kahit operahan mo pa ako. Sana nga pwede no? Para makasigurado talaga ako. Sana nga talaga pwede. Pwedeng buksan. Sana pwedeng buksan. Pwede naman eh. Pwede mo naman buksan, syempre. Patingin. Patingin nga. Patingin. Oo. Grabe. Sana dito ka na lang. Para, syempre, nakikita kita. Tsaka, naalagaan mo yung mga anak mo, diba? Kung pwede nga lang eh. Diba? Kung pwede lang. Wala naman ako ibang choice eh. Kasi, kailangan, katulad nga ng sinabi ko, una pa lang, kailangan para sa future ng mga anak ko. Pwede naman nating pagtulungan yun. Siyempre, tutulungan din kita. Basta, yun nga. Gagawin ko lahat.
ibibigay, ano? Oo naman. Kaya, ibibigay ko talaga lahat sa'yo. Kasi nga, ngayon lang ako na-inlove ng ganito ko. Ngayon lang ako na-inlove sa babae. First time mo lang mo ginawa yan? Oo naman. Kaya pala nagsobrang effort mo. Kaya ako ginagawa na ito. Dahil na-inlove talaga ako sa'yo. Ngayon lang talaga. Naku, sabi ko na nga ba bukas eh. Pero, Halika ka muna. Sara natin, samahan mo ako. Takot ako eh. huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Si Ate Kaya. Tara, tinanyan muna natin dito. Baka may mga bata dito. May mga ano pumunta pang bata dito. Oo. Grabe. Buti wala naman. Ano ba? Relax ka lang. Kalmado ka lang, kumpera. Andito naman ako. Kaya natin yan.